May magandang balita po tayo sa mga nangungupahan. 2 taon pa pong iiral yung batas na naglilimita sa pagtaas ng upa sa mga bahay. Nakatutok si Jam Sisante. 2,200 pesos ang buwan ng upa ni Aileen Castañeda sa maliit na apartment na ito sa Quezon City. Medyo mura ang renta kumpara sa iba. Pero mabigat na rin daw ito, lalo't hirap na nga silang pagkasyahin ang 10,000 pisong sahod ng asawa sa mga pangangailangan ng pamilya kabilang na ng 4 na anak. Minsan po hindi kami nakakabayad eh. Ako ba? Opo. Bakit po? Nasa short yung sweldo niya. Sa pagkain, sa pamasahe. Makakaasa si Aileen na hindi tataas ng husto ang binabayaran niyang upa sa susunod na 2 taon. Nagpasa kasi ang Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC ng isang resolusyon na pinapalawig hanggang December 2015 ang probisyon sa rent control law na nagsasabing hindi maaaring tumaas ng mahigit 7% kada taon ang buwan ng upa ng mga kasalukuyang nangungupahan. Yan ay kung ang kanilang buwan ng upa hindi lalampas sa 10,000 piso para sa mga taga Metro Manila at iba pang highly urbanized cities at hindi lalampas sa 5,000 pesos para sa nangungupahan sa iba pang lugar. Matatapos na yung rental law sa December 31. The council agreed to extend for 2 years but subject to a validation on the basis of the data and the consultation. You also have to consider yung side ng mga nagpapaupa. Base raw sa inisyal na pag-aaral ng Statistical Research and Training Center ng NEDA, aabot sa 1.5 million na households o pamilya ang nangungupahan ng tirahan. Halos lahat dito o 97% daw ang nagbabayad ng buwan ng upa na 10,000 piso pababa. Kailangan pa raw kumalap ng karagdagang impormasyon para malaman kung ano nga ba talaga ang dapat na gawing pagbabago sa halaga ng renta sa bansa. Ayon kay Senador Ralph Recto na may akda ng panukalang palawigin ng effectivity ng Rent Control Act, itutulak niya ang pagpasa ng resolusyon ng Kongreso na nagsasabing pabor sila sa hakbang ng HUDC upang mapagtibay ito. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.